Na tayo na. Good afternoon, mga friend. Ang ating topic ko sa ngayon ay about sa ating mga kasalanan. Ano ba ang mga kasalanan natin dito sa earth, no? Na kailangan natin hindi gamitin sa ating sa ating everyday na life, no? Kay nang para ang buhay natin maligaya tayo, no? Kaya kung palaaway tayo, yan kasalanan yan, no? Nager tayong misis, wife always kundi kaya yan ang mga sa misis. Sa mister, pala sabong tayo. Pagdating sa bahay, away naman. Yan ang atin sin, no? Kaya alam na natin na kasalanan yan ay ginawa pa natin. No? Ginawa pa natin, no? Na nag-away na kayo. Magsabong ka pa, kaya yan ang i-erase mo sa buhay mo, no? Kailangan hindi tayo kung ang patakaran natin sa bahay kung ano ang hindi gusto ni mister na gawin natin, mga misis, na yan, hindi mo na gawin para hindi kayo ng sin no? Sin natin, inang mga visible sin natin, no? O kung hidden sin, yan ang aton, o kung little sin lang sila. Pero kailangan, para wala tayong problema sa bahay, ay kailangan natin ma-erase ang mga kasalanan yan. Paano natin ma-erase yan? Kundi tayo, kada Mr. and Mrs. ng record na kung anong hindi gusto kay Mrs. na gawin sa bahay para walang war. O dason si Mr. ganyan din. Hindi na ibaliwala ang listahan natin. Isundin ginaya. Kaya na natin sa atin kontrata. Kung sa mga trabaho, kontrata na yan. Na ito no smoking sa mga departamento, no smoking. Kung tukatim ka, no, may mga rule, no, at regulasyon tayong sundin. Ganyan din ang gawin natin sa bahay para nang happy tayo, kayo lang away. Man na ito, nag-sound man na di siya. When we talk about sin what example first, no? Example to no? Ang mga smoking, drunkenness, highly gambling. Yan ang highly gambling natin. Yan ang sa mga lalaki, yang mga nagbulang o na siya sabong, no? Sa mga babae, kwan siguro ang sa madyong lang siguro, no? Yan lang. Kaya ang mga ganyan nating mga ginagawa, schedulean natin.
every week kung may sabong, hindi everyday na o kung ano. Ano dyan, schedule yan. Every 1 month, 1 o 2 lang, 15, 30 lang, no? Ganyan din ating, ang ating ano ganin. Sino na nagtatagol man? Aday? Nang ano, ang madyong ganyan din. Kaya para wala tayong war. Ayan ang ating kasalanan. Ang ating patakaran ay hindi natin sinunod. Iyan ang isang kasalanan na madali lang natin masolusyonan. Kung sundin natin ang patakaran, no? Ayan, pag Mr. and Mrs. na magawa tayo ng rule na kung ano no na kung ano ang hindi ko pwede, hindi mo gawin, ha? O hindi ka uwi 12 o'clock, 1 o'clock, uwi on time, na yan. 5 o'clock andyan na sa bahay para talo yun sa ilon ni Kwan dito sa likod ho. Kaya yan ang ating kung mga ng drink, hindi na everyday. Pero basta may rule and regulation tayo sa bahay. Kaya yan ang ating kwan sa ngayon ay para hindi tayo mag-away, no? Yan ay para sa present natin na buhay, wala tayong away na ngayon. Yan. Kung anong type ng picture of sin, no? Such thinking has ang kasalanan ka rin to negative effects yan. It ends to make Christians sin or despise people who smoke, drinks, and gamble. If an outsider covers to our church, na may church natin, ha? Yan ang gamitin natin, ha? Huwag na yan mga smoke, huwag na yan mga kung ano-anong mga may regulasyon din ang church, no? Katulad ng mga department store, may tayo, may rule and regulation, no? Nga waay hindi mag-smoke, hindi magtapon ng basura kung saan-saan. May mga rule, kwan sila na hindi pwede nang mo sa mga office na ganyan. Kaya yan, no? Ang gawin natin, sundin natin. Ang napaka-easy man lang pala, ang natin ang sin natin, no? Ang sin natin, kasalanan natin, madali lang pala natin mabura, no? Kung sundin lang natin ang nakasulat sa ating bahay na ito ay ang atin uwi 5 o'clock, no? At walang hindi malasing pag-uwi o hindi magsabong, ang misis hindi madyong. Kaya kung ano ang hindi mo gusto gawin ng isa't isa sa bahay para maging maligaya ang buhay natin, no? Yan kung kaisa.
ang maliit nating kasalanan naging malaki. Kaya dahil nagir tayo, away tayo ng away. Si Mr. naghanap na ng ibang babae na pagdating niya, kiss, no? Yan. Kiss na agad. At napaka sweet na sweet. Tayo iwan na tayo. Kaya pasok niya lang sa bahay, dahil lasing siya, awayin mo. Ay dahil nagsabong siya, awayin mo, kundi doon siya sa sweet na pagdating doon, kiss na. Wala tayong panalo dyan. Kaya, ang solusyon dyan ay baguhin natin ang ating mga behavior. No? Sa kaunting pabayaan mo siya kung lasing sa pagdating. O nag-uwi siya 12 o'clock, 1 o'clock, perwisyo sa'yo, kay nakatulog ka na, para nga makapasok sa bahay. Kaya, ang gawin natin sa morning, pagising niya, isabihin mo. Hindi iya sa away, kundi sa sweet man bala na hindi ko nagustuhan ang ginawa mo kagabi. Next time, huwag mo nang gawin. Kaya perwisyo sa akin at nang hindi ako nakatulog kay ng amoy ng mouth mo tungod sa ng mga whiskey ininom mo kung ano. Pero lang niya, alibay lang yan para masabi mo na hindi kayo mag-away, no? Sa malinis nga paraan lang ang pagpa-correction mo sa kanya. Katulad ng ibang tao, kung may hindi ka nagustuhan dyan, hindi mag-utos ka, kundi, sir, abi ng smoke mo, kaya daw hindi ko, kuhan ko, may asma ko. Yan lang sa malinis, no? Hindi kay, sir, stop mo na yung, hindi mo alam, kuhan ato, pikon di ate, nasampal ka, kaya huwag. Sa pag-approach natin na hindi mo siya inutusan, kundi kung pwede na yan ang gawin natin mula ngayon. Huwag tayong pa-brave, kaya hindi tayo manalo sa mga taong mga pikon. Wala tayong makapanalo dyan, masampalan tayo. Kaya yan ang gawin natin mula ngayon, ay wag magpa-sino-sino ka, no? Na daw malinis ka, no? Nasabi mo sa kanila, ang mga ng sa inyo, no? Damak, no? Yan ang hindi natin. Ang solusyon natin na para tayo walang perwisyohan ay ang pag-approach na sila ang gagawa, hindi kay ikaw, no? Hindi kay ikaw ang nagpagawa sa kanila, kundi ang sarili nila sa atin na i-approach. Yan ang atin. Ang mga kasalanan natin, masolusyonan natin sa atin sa kanila kung pwede. O sa iyo, ano ang gawin natin dito, kay hindi ko kaya ang nakasmoke, kay dayo ng asma ko. Ano ang mabuti tang gawin, kundi siya na lalayo sa iyo. Kaya yan ang atin prevention and control sa mga kasalanan natin. Kaya yan.
na amo na ang gawin natin sa mga tao, hindi natin agay utusan. Yan ang ating kasalanan kung kaisa, no, sa ating bahay. O kasalanan natin na napakadali man lang pala galing kay sa masamang kaya it tends to make a Christian feel we are all right because we do not smoke, drink, or gamble. We become abuse of your sense of pride, no? Yan, kung may pride, mo sila, correct mo sila. Ikaw pa ang may kasalanan, kaya mahirap ang mga tao. Ang kasalanan nila ay hindi nila nakuin, no? Yan ang kasalanan, loss, laziness, and forgiving spirit on away their hidden sin. No? We compare ourselves with other people who have more visible says anyway not as bad as this may console us, for we look all right on the outside, but inside things are routine, no? Kaya yan ang gawin natin na hindi tayo makadamage, no? Kung mag-away tayo, ang plate, kain tayo, ang plate, roller coaster na natin sa husband natin, no? Ganyan, no? Napaka hindi maganda result. Kaya yan ito ang ating message para solusyon ito sa office, sa bahay, at sa ibang lugar kung ano ang palabas natin na behavior na gawin natin na hindi tayo magkamali, no? Na hindi tayo ng kaaway, no? Na sa maliit mo lang, kung sinabihan mo lang siya, sir, kung pwede, doon ka lang mag-smoke, kaya hindi ko kaya, kundi pwede. Please. Yan ang ating approach. Huwag kang magalit sa kanya at ikaw ang sa kanya na obligahin mo siya, no? Yan ang hindi pwede, kasalanan yan. Look at now our Lord ng Jesus Christ reacted to the groups of sinners to this prospective bit. He said, I forgive you. Go and sin no more. Hindi ka na magkamali uli, ha? Yan ang gawin natin. Kung nakamali tayo o may sin tayo at maghahingi na tawad, huwag nang gawin uli. Kaya daw kwan ka daw dungol ka bala, no? Basta guliro ka kung sa
Kung alas 5 ka, basta guliro ka pa. Kaya yan ang hindi maganda. Kaya ang ating message siya ngayon, para wala kang kaaway at mahaligaya ka kay maski sa office, wala kang problema. Sa bahay, wala kang problema. Napakaligaya mo, wala kang naisip na mga kaaway mo, no? Kaya yan ang the best na mga friend mo lang ang mga lahat ng tao. Maski ang mga nakasalubong mo kung nakangiti sa iyong ngitian mo. Hindi naman ngiti ka lang ng ngiti kung sino-sino, kay baka akala nila sinto-sinto ka, no? Kaya yan ang gawin natin. Huwag maghampog na ang pangit naman ng baro niya, ang dirty. Hindi mo siya nangiti sa'yo, hindi mo ngitian. Kaya hindi magandang behavior yan. Kaya God says, be holy for I am holy. If we are sinner disciples, if we are truly His children, we should be like our Master and Father God. Father God na, si Father God na. Ng Father God, ng Lord Jesus ito, no? Tolerate no sin. No sin, big or small. Maski maliit, malaki. Huwag na tayo magkamali, na? Next time. Kaya napatawad na natin at alam na natin na hindi maganda ang result na always tayong mag-away sa bahay at pagdating ng panahon, ikaw na lang mag-isa dyan at may number 2 na si Mister. Paano mo mabawi yan kay pagdating lip to lip na kiss na? Ikaw amat mo, perte na ka, atraka na yan, no? ng kung ano-anong sinabi na. War na agad. Ato sweet. Nag-kiss na. Kung ikaw ang tatin kay Mister, saan ka uuwi? Sa pagdating mo, war? O kung ang pagdating mo, nag-kiss sa'yo? Doon ka na lang. Doon na lang ka. Sa huli, kay nagustuhan mo ang pagmamahal sa'yo, na hindi kay inaway, doon na lang. Iwan ka na lang. Sino natalo sa atin? Puti tayong mga misis, hindi yung mga mister. Kaya ang mga mister, okay lang. Mag-number 2. Pero ang misis, hindi pwede mag-number 2. Kaya masama na prostitute na ang tingin sa atin kung mag-number 2 tayo. Kaya yan, sin yan. Kaya huwag natin gawin yan kaya hindi maganda. Kung sa bagay, kaya walang kasalanan si Mister. Tayo ang may kasalanan na misis. Kaya inaway natin ang Mister natin na pagdating sana, gusto niya mahalin mo siya, away ang salubong mo sa kanya, pasalubong mo sa kanya. Kaya mula noon, mula ngayon, i-erase na yan, mga nagir na yan. Mga away na walang kabuluhan at pagka umaga, maariglo naman lang, pero na-damage na. At nakakreate na ng plano sa Mister na dito na lang po sa number 2 ko.
na minahal ako ng totoo, todo-todo. Na? Walang preno. Sino ang natalo? Sino ang medyo na kung sa nagmadyong tayo, sino ang natalo, no? Tayong mga misis, no? Kaya hindi tayo magkatulad ni Mister. Si Mister, hindi pangit tingnan kung may number 2, no? Pero kung si Mrs. ang may number 2, napakasama ng tingin. Kay prostitute ang tingin sa'yo. Kaya wag ka. Akala mo, kay nang kabali ang mister mo. Nagpakabala kung sa amin niya, balos, no? Siya lang ba ang marunong? Ako din, marunong din akong mag-number 2. Pero hindi mo alam, ang tingin ng tao sa'yo ay mababa na. No? Ang mga lalaki, iwas sa'yo. Baka ako gawin number 2 yan, baka patayin ako ni Mister. Yan. Tayo ang mawalan. Mawalan tayo ng Mister. Mawalan pa ng admirer, no? Mawalan pa ng nakasama sa buhay. Na kung marunong ka lang, maligaya ka, hindi ka lang nag-away, marunong ka lang magpasensya sa mga kasalanan ni Mister, hindi naman siguro siya nabalang daw medyo pasaway na kung koreksyonan mo, hindi niya kasundin. Respeto ang mag-asawa. Kung ano ang hindi gusto ni Mrs., sundin na ninyo, Mister. Kaya kami ni Mrs., sundin namin ang gusto nyo. Na pagdating sa bahay, ay servisyohan kayo ng totoo, todo-todo. Na yan. Kaya mga Mister, ha? Koreksyonin lang si Mrs. Ano mo lang sa note, subong na ito ang hindi ko gusto sa iyo, ito ha. Ano mo yan kung hindi mo pa gawin yan, hindi mo maikwakan. Kung sa office ka, may daily time record ka. May daily time record ka, kung late ka, kung hindi. Ito ay ang hindi ko gusto sa iyo, ito. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Kundi ng next time, hindi na siya mag-away sa iyo. Kaya alam niya na hindi mo pala yan gusto. Akala niya, gusto mo man, natakot ka lang sa kanya, pero hindi yan ang totoo. Nawalan ka na ng gana sa kanya, no? Kaya hindi pagmamahal ang ginawa sa'yo, kundi away. Pagdating sa gabi, away na agad, no? Maski sa araw pa, away. Sa kunting diferensya talang away na, no? Kaya yan ang atin baguhin sa takbo ng buhay natin at sa office din. Ha? Sa office, ganyan din, huwag magambog. At huwag kung sino utusan mo, magkatulad kayong empleyado. No? Maski janitor lang siya, huwag abisuhin na siya na lang ang lahat ng mataas na opisyal. Siya lang always ang patrabahuin. No? Kaya, mula ngayon ha, magbago na tayo ng atin na gawin sa ating buhay, no? Kung maski saan ka man, yan ang respeto ang i-apply mo para na hindi ka magkamali, hindi ka may sin ka, no? Kaya consequent ng as of ng little sins or are not little at all.
all of us known how gossip or destroy ng people reputation and questions relationship at regarding gossiping and ng other misuse of the tongue, no? The tongue, the apostle ng talks such the tongue is sinner, no? Nang yan ang nag-create ng war ang gossip, no? Yan ang natin i-raise ang gossip, no? Of the body. Consider what ng forest is set on by the small and spark. The tongue is also a fire, a word of evil, and among the parts of the body. Kaya yan ang ating makasalanan parte ng katawan natin, ang ating tongue, no? Ating mouth, no? Kaya mahilig tayo sa gossip na ang mga pasaway, mga hindi maganda nangyari sa mga kasama natin sa trabaho o kapitbahay ay ginagusip mo, hindi i-erase mo ang pagiging ang kasalanan yan, ha? Hindi na tayo mag-usip kahit tayo sa mga tao, makadamit sa reputasyon nila, sa tingin sa kanila. Si Delia bala, may number 2. Si Juan ang number 2 yan. Yan ang hindi maganda. Pabayaan mo siya. Kung yan ay sanayan niya, pabayaan mo siya na yang ang pamilya na ang magsabi, hindi ikaw, at wag mong kung sino-sino lang. Kay baka mapatay niya ka, dahil nasama ang tingin ng tao sa kanya dahil sa iyo. Ikaw nag-cause ng kayaan sa kanya kay ikaw ang ng masamang ginawa niya, no? Ikaw kung nakalimutan mo, si Juan ba lang nagnakaw ng mapatay ka ng tao, kaya ang magnanakaw na sila yan, nag-hide na sila na nila ang ninakaw nila, at saka sila kung saan lugar, kung daw medyo hindi na kung sa newspaper, hindi na news yan, saka na lang sila babalik. Kaya huwag mong pakialaman. At ang isa pa dyan, kung may may group kayo na andyan yan ang mga behavior, ay huwag kang makinig ka lang. Huwag kayang ng kung ano-ano. Kay ikaw na huli na nakasabi ng hindi maganda sa taong pinag-usapan nyo, ikaw ang daw medyo kung sa mga ating mga tayo ng mga fees, mga daw tapalan, no? Ikaw ay may kasalanan. Pero kung analisahin, wala kang kasalanan. Ka lang, nagsabi ka lang ng ibang reason, pero ikaw ang sinabi na ikaw nagsabi na ganyan siya. Kaya mga friend,
Mula ngayon ay atin i-erase ang mga behavior natin para na maligaya tayo dito sa earth. No? At wala tayong kaaway, hindi tayo na jail, hindi tayo napatay. Yan ang ating gawin. No? Ito ang lesson natin sa ngayon. Para hindi magkamali. Para ang buhay natin ay napakaligaya wala kang napaka-debet. Kung sa bahay wala kakaway kay misis. No, kaya ang may ginagamit mo ang gusto niya na hindi mo gusto. Niya gusto mo uwi ka sa 10, 12 o'clock, 1 o'clock sa umaga. Pagka 5 o'clock, uwi na. No? Pagka labas sa office, uwi na. Kung gusto mo mag-drink, doon lang sa bahay. No? Para walang away. No? Kaya mga friend, yan ang i-apply natin sa bahay natin at sa ibang lugar. No? Sa office. Huwag mag-chismis sa kung sino dyan. Huwag mong bantayan ang taong daw medyo natakot sa iyo. Dahil hindi ka daw medyo kung hindi pala-plaway. Kaya nang kipayat lang bisan sobrang tato na sa kay baka ang mas mabuti na ang inabalang marunong kung may kamali sa kanya, sitahin niya agad. No, mayroong may ganyan niya, may sekreto lang siya, may knife na pagpislit mo ganyan, sabi ng kaibigan ko na Uber ang ginawang pagtrato sa kanya, ng boss niya. Dinala niya nagbili siya sa Bacolod, ng knife na pagpislit mo sa buhok. Lalabas ang ang sa isipan niya, ito ang gawin ko para kung sa amin niya makabalos ako, no? Ito ang gawin ko. Pagdating sa tiyan niya, ganyanin ko para ang stomach niya maluwa na, malaki na at ang kulon niya ay lalabas na. Very happy ako napatay ko siya, nakabalos na ako sa ginawa niya maltrato sa akin. Mabuti na lang ang kasamang niyang lalaki ay inagaw sa kanya ang knife. Dahil nakapatay siya ng tao. Kaya yan ang ating gawin. Mapatay tayo ng tao kung ganyan ang gawin mo. Kaya mga friend huwag tayong magtaway sa bahay kaya hindi na maganda. No? Kaya mga friends, tapos na tayo para sa atin maligayang pagtira dito sa earth. Na mga friend, ang mga kasama mo sa bahay at sa upit, sa lahat, no? Napakaganda, happy me everyday. No? Kaya wala kang ang pinaka-the best na wala kang kaaway. Mahal ka ng lahat ng tao dito sa earth. Yan ang pinaka-the best. Kaya mga friend, ayan ang atin sa mga kasalanan natin. Yan ang atin baguhin. Sa atin yung 10 Commandments, alam na natin kung ano ang ating kasalanan na hindi natin gawin. Ito yan ngayon ang atin topic para gusto ko maligaya tayong lahat mula sa bahay, sa office at sa ibang lugar. Kaya
Yan ang akin message sa ngayon. Ha? Para ang ating sa office may rule tayo dyan, ha? Na hindi ito pwede. Okay, ano-ano. Sa bahay may ganyan din tayo. Ha? Mga friend, ha? Ito, may kaibigan ako na ang ano nila, ang grocery nila, ang number 2 ang doon na nakatira sa mister niya. Siya, humingi lang siya ng humingi lang siya ng konsumo para sa kanya. Mabuti na lang, wala silang anak. Kaya, nakahihiya. Ikaw ang misis, punta ka pa sa number 2 para makakain ka lang 3 times a day. Kaya wala kang trabaho. Mamamatay ka kung hindi ka pupunta sa number 2. Kaya siya, galitan niya ka. Bigay siya ng pera, bigay siya ng bigas o kung ano. Pero ang galit, sobra na. Di wala ka magawa. Number 1 ka nga, pero hindi na si Mr. sa'yo. Kaya yan ang iwasan natin, mga friend, ha? Para hindi tayo kayo ang may kasalanan. Hindi ang number 2. Hindi si Mr. Kundi ikaw, kaysa behavior mo na hindi ka marunong magmahal sa Mr. mo. Kaya ano sa inyo? Yan na, ha? Gusto ko maging maligaya tayong lahat dito sa Earth. Kaya yan ang gusto ko gawin natin sa lahat na lugar dito sa mundo. Para wala tayong kaaway, no? Respeto sa kapwa-tao at sundin ang patakaran, rule, no? And regulation dyan sa kung saan lugar, no? Kahit kung sa abroad ka, pag ano mo ng basura, dakip ka na, sa jail ka na, matulog mo na, no? Kung ano ang ariglo dyan, next time patawarin nyo ako, next time din ako, yan, makalabas ka na. Kaya mga friend, ha, yan ang atin noon, ang atin rule noon, no? Ng pray, no? Pray, that's on ang atin health, ang atin money. Ngayon, ang atin naman na gawin ang rule natin sa ating bahay, no? Na maglagay tayo kung anong gusto natin na hindi gawin, mister. At ikaw, ano ang gusto ni mister na hindi mo gawin sa kanya? Yan ay ihingan mo siya ng gusto malalaman mo para maligaya ang takbo ng buhay mo. Kaya mga friend, yan lang ang ating yan lang ang ating message sa ngayon para ang mga sinatin na napakaliit lang at napakadali natin masolusyonan at mabura ay gawin na natin yan hanggang hindi pa huli ang lahat, no? Na kayo pa rin ni Mr. o si Mrs. Kayo pa rin, kay ikaw ang masisidyahan kung ikaw may kasalanan. Nager ka sa maliit na bagay, inawa si Mr. ha? Pagdating, atindirin mo Mr. mo, kay obligasyon mo yan. Yan ang patakaran sa Mrs. Siya ang kung lasing siya, ano mo siya na para makaiga sa at atindirin mo pagdating lang umaga, yan mo siya sabi na hindi mo gusto ang ginawa niya kagabi. Kaya mga friend, thank you very much sa pakikinig nyo, ha? I-apply natin ito sa buhay natin para maging maligaya tayo. Especially na sa mga misis ay tayo ang malugi dyan, no?
Kayo gusto nyo sa number 2 ang magbigay ng konsumo sa pagkain sa'yo. Hindi napakapakan ka dyan. Number 1 ka, bakit? Sana siya yung ng pagkain sa'yo, konsumo sa'yo, kay number 2 siya. Pero ikaw tinapakan ka niya, kaya ikaw man ang may kasalanan. Kay minahal ka na ni Mister, inaway mo pa siya. Kaya mula ngayon, mahalin mo na siya. Todo, no? Ayan lang ang solusyon dyan. Walang away, walang hiwalayan. Kaya, thank you sa pakinig. Love you. Toto? Ay, dali! Then? Anak! Ha? Day, siya nanay, day. Maperwisyo siya na kay nag-message. Kita mo,